Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Ipatuloy po natin yung ating live consultation. Alas 6 na po ng gabi. Okay, magandang gabi na pala, no? Okay. So, nasa harap ko po ang isang pasyente, 11 years old, no? At ano po problema niya? Kayo po yung tatay or yung nanay or yung tito or yung tita? Tito. Ayun, sorry. So, ano pong problema niya? Ang yung Tumawa tonsil, siya, oh. Yung tonsil, Oh. wala pa nawala. Ay, tumawa ka. Kasi sabi ko nanay o tita. Ang ikaw talaga. Ang tonsil, bakit ang tonsil niya? Anong problema ang tonsil niya? Wala gyapon nawala, Dok. Wala gyapon nawala. Hindi pa daw nawala. Galing po ba kayo dito? Dili ba? Hindi daw. Anyway, nagpagamot na po kayo. Katulong na. Katulong na daw, 3 beses na daw. So, bakit sinabi niyo may tonsillitis siya? Anong reklamo pala niyo? May lagnat kayo? Yes or no? Ngayon, may lagnat kayo? Wala pa man lagnat. Alam mo, pag walang lagnat, mukhang walang tonsillitis. Pero anyway, sisilipin ko pa ha, yung tonsil niya. Sandali lang po. Relax lang. Okay, Dok. Kasi wala pa ako, so more than 30 years ng experience natin, wala pa ako nakitang pasyente na may active na tonsillitis. Although wala naman inactive tonsillitis, I'm sorry. Wala pa akong nakitang na pasyente na meron talagang tonsillitis na walang lagnat. So anyway, patuloy ang tanong. Part ng history taking bilang isang matinong doktor. Masakit ang lalamunan, sakit inigtulon. Paglunok, hindi. Ano ba yan? Baka wala siguro. Wala pa ako nakita pasyente, ng isang pasyente na may tonsillitis na hindi masakit maglunok. Okay, so anyway, hindi naman nagsabi na wala siyang tonsillitis kasi kailangan examinin ko pa. Ha? Okay? Kasi, as I've said before, ang history taking, yung magtanungan, okay, we can arrive at a diagnosis 60% of the times to be confirmed by our findings of physical examination, and that makes it maybe 98%. No, history taking plus physical examination, we can arrive at a correct diagnosis at around 98% of the times. Meron pang 2% na baka kailangan tayo ipa-examine sa laboratory, yung tinatawag natin na laboratory examination, laboratory test, which I rarely request. Dahil nga, number 1, magastos. Pangalawa, dahil hindi naman lahat ng laboratory result ay nagsasabi ng totoo, or kaya totoo man, pero hindi makapag-explain sa sakit ng pasyente. At saka, pangatlo, syempre, the most important reason of all is because malaman naman natin po ang sakit ng pasyente kahit walang laboratory test. Because as I've said earlier, 98% of our times, ma-diagnose na po natin ang sakit ng pasyente. Alam na po natin ang sakit ng pasyente sa tanungan, meaning history taking, at saka sa pag-examine ng pasyente, meaning physical examination. Baka uminom siya ng gamot lately. Itong naaging semana, nakaraan ng linggo, 7 days, uminom po siya ng gamot? Hindi. Antibiotic. Antibiotic. Kailan ang last time siya nag-antibiotic? Last day. Nahurot last, no? When was that? Kano sa nahurot? Kano sa nahurot daw? Kailan daw naubos? Wala ka balo? Kano sa nahurot? Itong week, Monday to Friday, Ang ginong katambal wala. ubos na. O last week pa? Bago lang. Hapon. Gahapon. Kahapon. Baka gumaling na siya. Oh. So anyway, bakit sinasabi pa niyo na meron pa siyang tonsillitis? Ano ba talaga reklamo niya? Bakit? Ha? Ano? Hubag. Namamaga pa daw ang tonsil? Tama po ba? Akala ko yung ari mong nahubag pastilan. Akala ko lumipat yung tonsil mo sa baba Ano ba yan? Kanang lisod. So anyway, joke lang Anyway, sisilipin ko na lang po. Sabi na namamaga pa daw yung tonsil. Pero hindi naman ibig sabihin na pag namamaga ang tonsil, hindi pa siya gumaling sa antibiotic. Okay? Minsan kasi,
ang binigay lang po ng doktor ay yung antibiotic lamang. Hindi po sinabayan ng gamot na magpapaliit ng tonsil, no? Katulad lang yung mga anti-inflammatory, katulad ng mefenamic acid, diclofenac sodium, kailangan isabay po yan sa antibiotic para habang pinapatay natin yung mikrobyo sa kanyang tonsillitis, pinapalit po natin yung tonsil niya sa pamamagitan ng pagbigay ng yung anti-inflammatory katulad ng mefenamic acid, diclofenac sodium, ibuprofen, naproxen, so on and so forth. Okay? Yun ang gusto kong malaman. Bukod sa antibiotic. Pero before anything else, anong pangalan ng antibiotic niya? Hindi mo na mabasahan dito. Dala, okay na. May reseta pala dito. Okay naman po yung antibiotic niya. Okay? At nagbigay po siya para sa allergy ata, para sa katidang lalamunan. Meron, makati po yung lalamunan ninyo? Ay, hindi. Okay, anyway, hindi naman ako makapag-comment nito kasi hindi po ako nagtingin sa iyo no. Last January 12 pa pala ito eh. So anyway, May follow-up check up na last week ay katong... anong binigay ulit? Ang bagong reseta kay Comoxiclav o Levocetirizine o Gatzerb. Mo na lang tulo. Levocetirizine at saka? Gatzerb o Comoxiclav na tablet. Okay, anyway, yung first antibiotic na clarithromycin, okay naman po ito. Ang pangalawang antibiotic niya, Comoxiclav. Sa karon pero ko na magipalit kay. Okay. So anyway, sa umpisa siguro nung January 12, masakit ang lalamunan ninyo. Tama po ba? O never talaga sumakit yung lalamunan ninyo? Never? Sa umpisa pa lang, hindi sumakit ang lalamunan? Ha? Kung dati pa din Nagreklamo ba siya masakit ang lalamunan? Nagreklamo siya. Magitong ipatik. Ang lalamunan hindi yung area ang masakit ha? Joke lang ha. Tumawa eh. Gusto mo makita ka sa... Ayaw mo, nahiya ka. Okay. Joke lang. So anyway, pakihawak. So hindi po siya nabigyan ng gamot na pampaliit ng tonsil. So kahit hindi ko pa siya na-examine, malamang malaki pa po yung tonsil niya. Pero wala na po siyang tonsillitis. Siguro ha, kasi wala na po siyang lagnat. Hindi masakit paglunok. Okay, so yun po ang medyo alamin ninyo. Ha? Na bukod sa antibiotic, kailangan talaga magbigay ng gamot para magliit or magbalik sa yung original size yung tonsil niya, ha? Okay, so sisilipin ko po. Open your mouth, say ah. Oh, malaki nga sa kanan. Sa left, okay. Malaki pero hindi mapula at walang nana. So ibig sabihin, wala na siyang tonsillitis. Ha? Okay? Kasi wala na siyang fever. Okay? Hindi masakit paglunok. At saka hindi mapula yung tonsil, walang nana. So, kumbaga, cured na po siya sa tonsillitis. Pero hindi niyo ma-expect na magbalik sa normal or original size yung tonsil niya. Hindi niyo ma-expect na magliit balik yung tonsil kasi hindi siya binigyan ng gamot na pampaliit ng tonsil. So anyway, ngayon, mukhang wala nang role yung pampaliit ng tonsil. Bakit? Kasi medyo mananatiling ganyan na po yung size ng tonsil niya. Okay? Pero next time around, pag masakit na naman ulit yung tonsillitis niya, always remember na bukod sa antibiotic, kailangan ng anti-inflammatory. Otherwise, sa next attack ng tonsillitis niya, maglaki lalo yung tonsil niya at saka magpula at maglagnat siya at magsakit at paglunok. Pag wala pa rin pampaliit ng tonsil dahil hindi siya binigyan ng anti-inflammatory, expect niyo ang tonsil niya ay magiging mas malaki pa kaysa ngayon. At balang araw, palaki at palaki at palaki yung tonsil at magiging kissing tonsils at kailangan opera na po yung pasyente natin, ha? Okay? Mas masakit siya sa mag... Opo. So, sa ngayon po, huwag kayong mag-alala. Wala na akong bigay na antibiotic dahil cured na po siya sa antibiotic. Wala na rin tayong
mabigay ng gamot para magpalit or ipalit natin or ibalik natin original size ng tonsil niya, except for isang gamot. Pwede tayo mag-try ng prednisone tablet, steroid. Kasi ang steroid po, malakas po siya magpalit ng mga lymph nodes or kulani sa Bisaya, lusay. Ang tonsil kasi, isang kulani rin yan eh. Pero, anong tawag nito? Specialized siya na kulani. Kasi nasa isang strategic location siya sa lalamunan. Pero structurally, ang tonsil kasi is a lymph node. Okay? Eh sinadya ng Panginoon na nilikha niya yung tonsil at doon niya ilagay sa lalamunan para, I think sinabi ko na po ito noon, para pag may pumasok na hangin sa ilong at bumaba sa lalamunan, hindi yan magdiretso yung mikrobyo sama-sama sa hangin sa baga. Okay? Minsan yung mikrobyo ay matrap, masangit sa Bisaya or maharang, no? Sa tonsil. Kaya yun po ang purpose ng tonsil. Okay? Purpose ng Panginoon kung bakit siya nilikha ng tonsil. At saka, syempre, pag meron mga mikrobyo sa bibig, okay, at doon pupunta sa tonsil, ang tonsil mismo ang papatay sa mikrobyo. Kaya lang po, minsan, hindi kaya ng tonsil kasi mahina ang immune system kasi late matulog. Eh, syempre, palaki at palaki at palaki yung tonsil. Pag lumaki po yung tonsil, or kahit anong kulani, pag lumaki, ibig sabihin, hindi na kaya patayin yung kulani, yung tonsil, yung mikrobyo na nakadikit dun mismo sa tonsil or kulani. At ito po ay sinyales na kailangan ng tulong yung tonsil or yung kulani, okay, sa pagpatay ng mikrobyo. At walang ibang tulong ang hinihingi ng tonsil at saka kulani, kundi kailangan na po siya mag-inom ng antibiotic. Okay? So, bukod dyan, mag-gargle siya ng malamig na tubig kasi ang malamig tubig, okay, meron role yan sa pagpalit ng tonsil. Huwag po yung mainit, ha? Okay, at para hindi siya mag-tonsillitis ulit, maaga magtulog, huwag mapagod, bawal ang mga matatamis. Okay? Ayun. At saka kailangan mag-toothbrush palagi pagkatapos ng kumain. Maraming salamat po.